Eto, mga ka-GPnatics, ayon po sa mga balita, mga ka-GPnatics, ay talaga naman namumroblema na ngayon ang kampo ng mga Duterte Black sa Senado. Lalong-lalo na po itong grupo ni Senate Minority Floor Leader, mga kababayan, Alan Peter Cayetano. Dahil nga po mga kababayan, minority meltdown Cayetano Black scene shrinking as ICC flood scam cases loom. From once flexing one of the largest minority lineups in Senate history, the Black, led by Minority Leader Alan Peter Cayetano, may soon find itself down to a skeletal crew of 3. Tatatlo na lang ang matitira. Paano na yung pangarap nila na mapalitan si Tito Soto? Mga ka-GPnatics, di walay na. Tapos yung paano na yung pangarap nila na mailigtas si Sara? Walay na. Sabi pa rito mga kababayan, thanks to a perfect storm of legal troubles, possible arrests, and shifting loyalties inside the chamber, Alice Cooper, familiar with the ongoing Senate power play, said Senator Christopher Bongo, mga kababayan, could follow the path taken by Senator Ronald Bato de la Rosa. Magtatago na rin daw si Bongo, pero ngayon nakikita ko pa nagpunta pa sa sunog, di ba? Kasi baka wala pa talagang warrant. Kaya ngayon nakakapaglamyerda pa si Bongo. Sabi dito, after both were named by the International Criminal Court as alleged co-perpetrators in the drug war case against former President Rodrigo Duterte, De La Rosa has been noticeably absent from Senate session since November last year after Justice Secretary Jesus Crispin Remulla disclosed he had seen what he claimed was a copy of an ICC arrest warrant against the former Philippine National Police Chief. With the ICC now publicly naming Go, whispers in the hall of the Senate are growing louder. It's likely that Go will also go underground like De La Rosa now that they've been directly implicated by the ICC. If happens, the Cayetano-led minority could lose more than just one seat. 3 more senators, Francis Escudero, Joel Villanueva, and Jinggoy Estrada, are staring at potential charges tied to the multi-billion peso flood control mess after being mentioned in the draft report of the Senate Blue Ribbon Committee. Nako, mga kababayan, paano na kaya makakasurvive? Sabi ni Enzo Recto kanina, kaya doon pa lang sa kamera ay nilalakad na nila, mga ka-GPnatics, kasi nga dito pa lang nakikita na natin paubos na yung minority. Ang tatawagin na yan sa susunod, mga kababayan, super minority. Di ba? Magiging super minority na yan kasi mga ka-GPnatics, ang mukhang maiiwan na lang talaga dyan. Ewan ko kasi hanggang ngayon si Marcoleta hindi pa lumalakad yung Comelec issue, di ba? Yung kanyang sose. Ilagay muna natin siya doon sa matitira. Robin. Sabihin natin si Robin, si Amy, si Alan Peter Cayetano. Mga kababayan, apat na lang sila. Paano pa yun makukuha nila yung leadership ng ng Senado? 'Di ba, Pastor Geoffrey? Paano? Mga kababayan, kahit i-times 2 pa nila yung 4 na yun, 8 lang sila. Hindi pa rin naaabot. Kasi sa kasalukuyan, mga kababayan, 9 sila, di ba? Nawala si Bato de la Rosa, di 8 na lang sila. Mga ka-GPnatics. Kaya yung pangarap nila na mapalitan si Tito Soto, hanggang ngayon, wala pa rin. Sakit ng abis ko Sabi ni Maribel Badiana, Sir GP, di po kaya kung matuloy ang impeachment ni Sara sa Kamara, saka magsisilipatan ang mga sumama sa majority?
sorry, hindi ko na-gets. Di po kaya kung matuloy ang impeachment ni Sara sa Kamara, saka magsisilipatan ang mga sumama sa majority. Saan po to? Are we talking the Senate or the lower house? Maribel Badiana. Pero abangan natin yan. Abangan natin yan kung ano magiging takbo nila. Kung ano-ano yung mga magiging galaw nila dyan. Di ba? Mahirap kasi na pangunahan natin, mga kababayan. Di ba? Hi, Ma'am Gina 31 Conbanwa. Ma'am, Ilocanan ka na. Hello. Shout out. Ang sexy mo naman. Sexy. Chubby. Oh. Grabe ka, kaka. Panglalait na yan sa mga chinator. Nag-iingat na si BBM, pati pagutot niya binabantayan ng mga DDS. Sabi ni Ronaldo Jaime nakahabol din. Magtatago hanggang mapalitan ang presidente, pero ang kaso sa ICC ay forever. Kahit sinong presidente, may obligasyon sa mga kaso ni Digonio at cohorts niya. 'Di ba? Mga kababayan, so makakapagtago ba sila habang buhay? Mga ka-GP Natics, hindi. Kaya lang, pag naging presidente si Sara, ibang usapan na yon, baka hindi sila ibigay. Pinaiyak ko vlogger nyo kanina kasi kahimas pandak, sabi ni Pastor Joffrey. Grabe ka naman, Pastor Joffrey. Yes, the Senate po para mapilitan si SP Tito Soto, Tito Sent. Malabo guys, malabo. Pero again, ang one thing na assurance ko sa inyo, mga kababayan, nag-assurance pa na itong mga DDS senators, hindi po sila papayag, mga kababayan, 'di ba? Talagang yan, paguguluhin nila yung takbo ng Senado. Talagang hindi yan papayag, mga kababayan, gagawa yan ng gulo. Para magkalabo-labo, di ba? Para magkaroon sila ng bilang. Ganyan ang gagawin nila yan. Mapapakinggan nyo mamaya doon sa isa pang topic natin about kay Marcoleta, mga ka-GP Natics. Kasi ngayon, sinisiraan na nila sila Lacson, kung sino-sino yung mga binabanatan nila, maging si Tito Soto, sinampahan na nila ng kaso, di ba? Well, mahirap talaga mag-speculate, pero alam naman natin kung sino yung mga Sir Leo, mga tao na pwedeng mag-jump from majority to minority. Okay? Meron dyan. Unahin na natin, syempre, yung kay si Pia. Syempre, kapatid niya si Alan. Yung 2 bilyar. Okay? Yung 2 bilyar na magkapatid. Sino pa, mga ka-GP Natics, na nanggaling doon? Maging si JB Ejercito, baka kasama yan. Di ba? So, mahirap mag-speculate. Kaya, mga kababayan, titingnan natin dyan kung ano ba talaga yung magiging sitwasyon. Kasi, pwedeng one way the other Pwedeng may lumipat sa majority from minority or vice versa, from minority to majority. Ayan nga yung inaabangan ng lahat Itong si Bongo, yung ilaglag. Itong si ilaglag ang Duterte Black sa Senado, mga kababayan, at bumoto against BP Sara Duterte. Sabi ni Joe Granada, ka-GP, inutil ang Comelec, kaibigan ni George Garcia si Marcobeta, dapat makasuhan niya ng manahimik, ang buwisit na piluka boy na yan. Kaya nga, ang bagal-bagal, buwisit na yan. Sir GP, ang puti mo pala, kung babae lang ako ginayuman, nakita kasi ang ganda ng one kata mo. Grabe naman yan, Sir Michael Pangan. Hindi ako maputi, guys. Maputi lang ako pag nandito ako sa bahay. Pag nasa labas ako, naarawan ako ng konti, maitim na kaagad ako Sa totoo lang, mga 3 buwan ko magpapaputi. 1 araw, 2 araw lang ako lalabas, maitim na kaagad ako Sir Christopher Nagiwag, desperado na yung mga magnanakaw na yan. Sa innocent under... Ayoko na malaking pag-unlad ng Pinas pag nawala ang mga aso ni PRRD. Kaka, ako hindi interesado kung ma-absuelto si Lustay or hindi. Ang gusto ko lang makita yung takbo ng trial. Ako, Sir Leo,
Yun din ang inaabangan ko. 'Di ba? Kung ano yung mga ipipresenta doon sa trial. Kasi ano naman ang magdidesisyon yan, depende kung paano nila patakbuhin yung trial. 'Di ba? So gusto ko rin makita yon. Kumbaga, chance para kay Sara to defend herself, 'di ba? Para ipaliwanag kung tama ba or aligasyon lang ba, alingaw-ngaw lang yung mga aligasyon laban sa kanya, may katotohanan ba yun o wala, 'di ba? Kaya lang salamat Ma'am Caroline Makino. Pero ang totoo mga ka-GP Natics, yung galawan ng mga DDS ngayon ay talagang makikita na natin na sila ay nagdo-double time na. Nagdo-double time na sila, hindi na nila malaman kaliwat kanan, 'di ba? Kung saan-saan po banda mga ka-GP Natics yung mga kalaban nila. Kasi biruin nyo, ang gusto nila mangyari makuha yung Senate presidency, 'di ba? Makuha nila yung liderato sa Senado. Paubos ng paubos yung kanilang kampo. Paubos na paubos yung kanilang mga kaalyado. So, problemado sila doon. Masakit na ang ulo, mga kababayan. Kasi kahit anong katatanggol nila, by legal means, mga kababayan, wala silang pwedeng sisihin. Kasi by legal means, yun ay hindi po labag sa batas. Legal nga Di ba? Legal nga So kahit sabihin nila na ito ay may politika, mahalong politika, kaya pinapatanggal yung kanilang mga kaalyado, wala silang magagawa doon. Legal Di ba? GP, kailan ba may impeach si Sara Mau? Siguro by this week, basta na-transfer na po, na-endorse na sa Committee on Justice, ay isisimulan na kaagad yung trial yung impeachment hearing ni Sara Duterte. Tapos yan, same process ang mangyayari. Titingnan kung merong sufficient ba yung form. Pangalawa, sufficient ba yung substance. Tapos, pangatlo, yan na yung stage na kung saan po ipapatawag na yung akusado. At paglagpas dyan sa stage na yan, magbobotohan na. 1/3, 105 or 106 ang kailangan ng mga senador at iakyat na po yung article of impeachment sa Senado. Diba? Di ba kayo nagtataka biglang nanahimik si Marcoleta kay Garcia? Di ko rin alam kung bakit. Inaantay ko yan. Pero dapat kinakalampag ng mga nag-file ng kaso sa COMELEC itong, di ba? COMELEC si George Garcia. Hi Mimi, good evening ka GP. Ganyan ang galawan ng Duterte. May video si Sara na sisirain daw niya lahat at di siya alis sa pwesto. Totoo yan. Wala daw siyang pakialam, di ba? Whether tama o mali yung kanyang mga sinasabi, basta makasira lang daw siya o masira niya yung gobyerno, sabi niya. May nag-aaway na dito. Sa dami ng kaso ni Inday Lustay, mababaliw yan sa kulungan. Ikulong si Lustay forthwith, sabi ni Sir Leo Paul Kaliwara. Mga ka-GP Natics, alam naman natin na mapipera yung mga yan. Marami pang mga sumusuporta yan, di ba? In the dark. So, kumbaga, kahit na maubos sila dito, mga kababayan, hindi pa ba tayo magugulat? Or magugulat pa ba kayo na baka mamaya sa majority, marami pa silang kakampi? Di ba? So, ayun na nga, mga kababayan, yung kanilang pangarap, yung kanila pong gustong mangyari, ay mukhang pinagsasarahan na ng pinto ang mga Duterte. Di ba? Pinagsasarahan na sila ng pinto dahil pag naubos ang kalyado nila, ang usapin po dyan sa Senado is a number games. Paano pa mananalo kung kukunti yung kaalyado mo? So, kailangan na naman nila manligaw. Di ba? Pag nagtago si Bongo, madali lang hanapin kasi panay ang selfie. Ang bobo mga DDS talaga, alam nila ugali ng Duterte, pagtatanggol pa nila criminal minds.
Hindi kasi nung panahon na yon, guys, marami rin talagang mga marami din po talagang nadala, marami ring mga napaniwala. Kasi nga yung mga kaliwat kanan na patayan ng mga adik, 'di ba? Pero hindi nila alam, hindi nila nakita yung nangyayari sa likod. Yung hindi nila nakikita yung mga nangyayari sa dilim, na yung mga malalaking tao ay hindi po napapatay. Yung mga drug lords, hindi napapatay. Yung mga kalakaran ng droga sa custom ay hindi po nasasawata. Kaya mga kababayan, malaya lang na nakakalat or naikakalat yung mga droga, 'di ba? Sa kalye. Pero doon na sa mga malalaking tao. Oh, yung mga maliliit, yan yung mga lang nila parang front, 'di ba? Front para matakot, para sila ay malayang makapagnegosasyon. Loko ka kung Northern Kumot ha. GP, ang macho mo ngayon. Lalaki naman ako, kaso nakaka-inlove ka ngayon. Wata! Ayos ka. Thank you. Payback time na para din sa mga DDS. Kaya nga, mga kababayan, hindi lagi pabor sa kanila. Sabi nga nila, ang mundo ay parang gulong. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. 'Di ba? Kaya dapat kapag nasa taas tayo, pahalagahan natin. Pag nasa taas tayo, dapat mga kababayan, ingatan natin. At huwag nating samantalahin, huwag natin abusuhin. Alam nila pero bulag-bulagan ang DDS kasi asa sa actually yung DDS, hindi naman tayo nakaasa ng ayuda nung panahon ng nung panahon ng pandemic, wala Mas malaki pa nga yung ayuda nung naupo sila PBBM at naging speaker si Martin. Mas naramdaman ko. Kasi nung panahon ng pandemic, hindi nga namin naranasan yung ayuda, guys. Sa totoo lang, nagtiyaga kami sa yung binibili lang namin ng mga paisa-isang kilong bigas, 'di ba? Tapos yung tipong kasi sa namin, malapit lang naman, makakalabas ka naman. Kaya makakabili at makakabili ka. Pati yung mga ang ginagawa ko nga dati dun sa mga sardinas na pinagbibili ko, ginagawa naming sisig. Sardinas sisig, para lang maiba naman. Ano to? GP, sando ba yung suit mo o bathing suit? Sando. Gym shirt to. Gym shirt. Sabi ni Ron Prince, wala akong ayuda nung panahon ni Diggs. Kita nyo na, kahit kami, mga ka-GP Natics, hindi ako nakatanggap ng ayuda galing po sa pinamigay ni Digong that time. Nakaranas ako ng ayuda galing sa company namin. Kasi na ako noon Kahit nga, tawag dito, 6 na buwan, mama, 6 na buwan, hindi ako nagtatrabaho. Sumasahod ako, guys. Sumasahod. Sabi ni Selby Ace, gayahin ko suot mo, GP, lol. Sarili work mo buhay sa family ko. Nga, parang wala naman akong nalaman na nagbigay ng ayuda si Duterte. Meron nga mga nagbigay nung panahon na yon, mga kababayan. Pero nakita nyo naman, saan ba napunta yung mga pera na yan? Mukhang sa bulsa lang din nila. Marami talaga pinakinabangan nung panahon ni Duterte. Maraming mga nanggaling na mga tulong sa ibang bansa rin. May mga ayuda noon pero bulok na bigas. Yun lang. Okay? So, ayan ang nangyayari ngayon, mga kababayan sa Senado, ha? At ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GP Natics. Okay?